Hello? Hi. Oo. Si Dubi ito. Nabasa ko yung message mo sa Facebook. Sino po? Si Dubi. Si ano ba ito? San Andres. Bakit po? Kasi may nag-message sa akin yung si Direct Boots ba yun? Oo. Hindi mo ba naalala yung message mo sa akin? Bakit po? Sabi sa akin magtawag ako. Oo. Saan po kayo umuwi? Nandito ako ngayon sa Canada. Malalim po pala kayo. Oo. Naalala mo ba yun? Naalala mo ba yung message mo? Naalala ko na yung binitaw ko na cellphone. Oo. Yung... Oo, yung binitaw ko yung number. Kasi alam ko, magpuproduce daw kayo. Tapos naka-artista. Okay. Oo, yun kasi ang balita ko yung may nandaw ko daw sa inyo. Oo. 2009 yun. Si Oo. si Paulo Buera. 2009. Kilala mo yun? Parang inano ko siya. Kilala mo? Oo, parang inano ko yung Paulo. Oo. O, yun. Ako lang lang sa pelikula. Oo. Yung walang nangyari. Naloko lang. Palabas? Hindi nga, kasi ganun na nangyari. Nag-usap Oo. na kami sa sa telepono noon. Nakilala ko nga siya sa Facebook. Tapos, yun naging magkaibigan kami. Pagkatapos na nag-suggest nga siya sa akin na gagawin niyang artist sa mga anak ko. Tapos nag-suggest siya sa akin na mag-produce ako ng pelikula. Yun na nga yung indie film. Oo. Nag-suggest rin siya sa akin na ipadala ko ng pera para pagdating namin sa Pilipinas, okay na. Iyon ang malaking pagkakamaling ginawa ko. Nag-trust ako sa kanya. Nagpadala ko sa kanya ng pera. Pagdating namin dyan sa Pilipinas, disaster ang namin. Namin. Wala. Wala yung wala na yung pera at kami pa ang pinabayad sa kondo. Ay, ganun po? Oo, habang nandito ako sa Canada, nagkuha siya ng kondo. Ganito ang usapan namin, ha? Ang sabi sa akin, ako muna daw ang magbabayad. Pagkatapos, pagdating namin na sa Pilipinas, siya na rin daw ang magbabayad. Pero hindi 'yun nangyari. Simula ng April na nakakuha siya ng kondo, ako na yung singil niya sa amin, 15,000. Opo. Yung kondo, yung doon sa may St. John, St. John condo sa may sa Quezon City, malapit sa GMA. Yes po. Yan. Pagdating namin doon, wala naman. Nagbago na yung ugali niya. Oo, inalisan kami ng telepono. Hiniram niya yung cellphone ko. Wala para kaming preso doon sa loob. Kung hindi kami nagkagulo at naghingi ako ng tulong doon sa guard, hindi kami makakaalis doon. Kinuha kami ng barangay. Ang lupit naman. Oo, ay grabe ang yan. Pinablatter ko na siya sa pulis bago ako umalis. At isinangga niya pa yung mga jewelry ko. Ganun? Oo, ganito kailangan niya ng pera. At wala pa akong pera kasi nusunod nga araw-araw naghihiram ng pera. Kasi po namin siya sa Facebook. Oo, sa Facebook ko nakilala kasi pinano niya yun nga siya na pinalagi niyang pinaano yung biyak na bato saka yung The Answer. Iyon ang niya, pang loko niya. Na naka-friend list ko siya, naging magkaibigan kami, hanggang nag-usap-usap kami, yan. Nakita yung mga anak ko, nag-suggest na pwede gawin niyang artista, pati, nag-ano ko na yung Philcan Boys, wala naman. Yun. Pagkatapos nun, ang paggawa kasi ng individual, mura ng buwan yun, nasa 130,000 po pelikula na yun. Wala na kayong ilalabas? Oo. Kaya lang, yung movie. Pero kung ako kasi, nasa 200,000 lang. Buong pelikula yun.
Kaya, yun. Walang nangyari. Walang pelikula, wala lahat. Wala. Pati yung alahas ko, ganito. Tungkol naman sa alahas ko. Nakita niya, suot ko ang mga alahas ko. Yan. Nagsuggest siya sa akin na naghihiram siya ng pera kasi daw panglakad sa ng mga anak ko. Yung niya, linalakad niya daw yung career ng mga anak ko. Okay, bigay naman ako ng pera. Noon. Tapos naghingi ng kinabukasan, hingi naman. Sabi ko, Paulo, wala na akong maipapahiram sa'yo kasi sabi ko, araw-araw naghihiram ka sa akin ng pera. Sabi ko, wala na akong may bibigay, sabi niya. Sabi niya, tita, pwede naman isang yung yung mga alahas mo. Ang ako naman nabuan. Oo, ang nangyari, okay, nakonvince ako. Sabi, tita, wag ka nang sumama sa akin kasi mapapagod ka lang kasi ang layo. 'Di ba, pamilya tayo, matitiwalaan mo naman ako. Iyon, ibinigay ko sa kanya ng alahas ko. Tapos may nawawala pang alahas, sabi yung assistant niya. Tita, yung alahas na nawala, baka nahulog dito sa hallway. Sama-sama pa naman ko paghanap doon sa hallway. Wala. Di pinalitan ko na naman ng alahas para makasangla. Oh my God, ano ba yan? Naubos lahat. Naubos lahat yung lahat ng mga alahas ko na naisangla niya, naisangla yung 22 karat kong bracelet. Tapos, yung malaki kong ikaw, yung necklace ko, yung mga sing-sing ko, yan. 2 pawn shop niya na isangla. Pero binigay naman sa akin yung mga resibo. Kaya, ang tiwala ko. Malaki ang tiwala ko, wala pala akong pagkaalam-alam na nakuha niya na. Iyong jewelry. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Nagkuha pala siya ng authorization sa lawyer na sabi na wawala yung mga resibo at nakuha niya. Kasi nung umalis na kami sa condo, yung nagkagulo na kami nung October 8, nagkagulo na kami. Kasi na wala naman. 1 buwan kami sa Maynila, walang pelikula, palagi na lang shoot. Palagi na lang postpone hanggang nagbagyo na, 'di ba? Yung big bagyong Sindong. Nandoon kami noon sa Maynila. 2009. Dumating kami diyan sa Pilipinas September 3, 2009. Umalis kami October 9. October 9. Oo, na 2009. Kinuha kami ng kapatid ko galing probinsya kasi na nagkagulo na kami. Dumating yung barangay, kinuha kami, dinala kami doon sa barangay, doon kami nag-usap. Ang sinapakiusap ko sa kanya, wag niya nang pakialaman yung mga alahas ko. Wala pala akong pakialam-alam. Yung magbaranggayan kami, nakuha niya ng mga alahas ko. Pero nagpirma pa siya na hindi na niya papakialaman yun. Oo, pagkatapos noon, umuwi na kaming probinsya, kinuha kami ng barangay, pinahirapan niya pa ako Bago kami dumating yung kapatid ko kinabukasan, umaga, alam mo kung paano ako nakatawag? Yung barangay, naghiram ng cellphone. Pinahiram ako ng cellphone kasi kinuha niya yung cellphone ko, hindi binagay sa akin. Hiniram niya lang, hindi na binagay sa akin. Siya ang nagtawag sa kapatid ko para kami kunin. Kinabukasan, dumating yung kapatid ko, pinahirapan pa ko Ang sabi, bago ako makaalis ng kondo, tingnan muna ang mga gamit namin kasi baka daw kami may kunin. Pumunta, nagkuha ng... Ano pa ang ginawa magnanakaw? Oo, palang pinapalabas. Ang ginawa pa ng kapatid ko, nagpunta doon sa Sacred Heart, nagkuha ng barangay, tanod, saka yung barangay, yung nandun sa barangay, yung witness, saka yung nasa front desk ng kondo, nandoon, tinignan yung mga gamit ko. So, parang sisigaw na talaga ako doon. Nag-hysterical na ako. Pero ang ko lang makalis kami. Yan, nakalis na kami. Para ako na-shock nang dumating na kami doon sa probinsya. Pag ilang linggo, pumunta ako Maynila para kunin ko na yung mga alahas ko. Tingnan kung wala na yung alahas ko. Tinanong ko yun, sabi ko, paano niya nakuha yung alahas? Kumuha po ng authorization
Sabi ko, kailan nakuha niyo? October 4, ha? Nandun pa kami Oo. nakuha. Kaya pala, sabi ko, mapera ito Ang nangyari pala, isinangla niya, tapos binalukat niya. Ang pera pala na balukat, galing din sa akin. Pakatapos, isinangla pala na malaking halaga. Iwan ko na kung pakatapos nakuha niya yung alahas ko. At kinuha ulit. Binalukat ulit. At wala na yung mga alahas. Wala kayong, wala lahat. Wala na. Oo. Oo. Yun ang ginawa niya sa amin. Hindi na wala na kayo ng tiwala na gumawa ng pelikula ulit. Someday, pag nakaano na, ngayon talaga parang parang naano pa ako, yung gulong-gulo pa masyado ang ko. Lalo pang grabing nangyari sa amin, tapos namatay pa si mama, yan, parang, pero unti-unti na akong nakaka-recover. Oo. Pero darating din araw, yun. Pag-uwi ko dyan. Oo. Nababasa mo ba yung write-up sa akin? Nabasa ko. Okay. Ayaw ko sabi ko, tawag po ka sa akin. Ayan. Oo. Kilala mo pala si... Kilala ko si, yung sumulat. Oo, si Ann, saka si Gary Santa Ana. Santa Ana. Oo, saka si Ann Venancio. Oo. Bali, po siya, Dario, sila. Oo. Kasi ako dati. Oo. Nasusulat din po ako sa Dario. Nagsusulat ka rin sa dyaryo. Oo. Ako nag-direct ng pelikula, Ezekiel. Oo. Saan ka nagsusulat? Anong newspaper sinusulatan? Anong pangalan? Ano po, yan, kay Ann Venancio eh. Okay. Oo. Oo, kasamahan din po nila ako, writer nila ako, dati. Okay. Kaya naman po, nakapokus po ako sa pelikula. Okay. Opo, marami na po ako nagawang movie na, ayan ang puro bold, pa. Bold. Oo, pero yung may ginawa naman ako actually, ang spoon naman. Okay. Oo, yung sa piling nila. May nag-suggest din sa akin na gagawing documentary yung yung nangyari sa buhay ko. Oo. Kaya pag-uwi ko diyan, pag-uusapan namin. Oo. May nag-suggest din sa akin. Kaya maingat na lang po kayo, baka mamaya isa na naman yun. kaya talaga na ako, sa totoo lang parang na ako. Kasi sunod-sunod ang pangluloko sa akin. Hindi lang isang beses. Oo. Ilang beses na akong naloko talaga. Ako na kayong, matitiwala ka namin niyo muna mabuti. Oo, yun nga. Kaya baka mamaya, pinagdaahan na pala kayo. Oo, kaya yun nga, ang ko, na na someday, pag nakaano na ako, medyo okay na. Oo, sana po, mamit po kayo ng mamit po kayo. Pag-uwi ko? Opo. Oo naman. Nyo lang po ako, i-text nyo ako, i-lip nyo ako. Oo. Kilala mo na pala ako? Kilala ko kayo sa Saan mo ako nakilala? Di ba ka-friend list din kita? Opo, nagpunta kayo sa FB. Oo, yun nga. Sabi nga ni Ahelan, yung producer ko, friend mo pala si sabi niya si John, sabi niya, friends pala kayo. Anong pangalan niya? Helen Rodriguez. Okay, oo. Oo, RFP Production. Oo. Kilala niya rin? Marami silang ginawa ng mga gold din. Oo, kilala niya na rin ako? Opo, nababasawan na sa yung mga, yung director na niloko niya, director, niloko, gano'n. Oo, yun nga, yan. Oo. Kaya, grabe yung nangyari sa amin. Pero, uuwi pa rin ako. Oo. Pero, Uuwi ko, yung dapat po yung matitinong tawang kausapin nyo, hindi yung gano'n. oo, magkita-kita naman tayo pag uwi ko dyan. Usap-usap tayo. Opo. Oo. Oo. Yung... Bani, ilang taon na po yun? 2009? Oo, 2009. Na lang yun, na bulgar lang yan sa showbiz, last year lang, nung November. Kasi sinulat ni Gary Santa Ana. Tapos si Ann Venancio.
Kaya na bulgar. Oo. Nahuli na ko yan, nahuli na ko. Ay, hindi pa siya nahuli kasi nga wala pa akong chance na maano. Kasi ganito, yung paka-blatter ko sa kanya, gusto na siyang hulihin. Ang problema, aalis na ako ng bansa. Oo. Wala rin. Oo. Oo. Kaya sabi ko, naka-blatter na siya sa police station. Oo, kasi kasi si Gary Santana, Oo. na binigyan ko siya ng authorization, kaya na okay naman na naisulat niya. Kaya nasulat po niya. Oo, naisulat niya. Kaya, kasi matagal na niya akong matagal na akong tinatanong ni Gary Santana kung kailan ako uwi, nag-uusap kami na isusulat niya. Kaya lang, nandito ako. Nung umuwi ako ng Pilipinas, yun naman na nagkasakit si mama at namatay, wala akong time na makiusap kahit kanino. Wala kayong panahon. Oo, naka-focus lang talaga ako doon sa sa mama. Sa mama po niyo. Oo. Anong mailibing na siya, bumalik na rin kami dito. Yun, nakausap ko ulit sige, sabi ko, pasensya na hindi kami nagkausap. Kasi nga, yung naka-focus lang talaga ako doon kay mama. Pero ngayon, ayun, ito na, naglabasan na yung mga balita. Kaya po dyan, baka gumawa ako ng parang sa FB. Oo. Ilalagay ko yung director ng loko. Oo. Kilala mo siguro yun. May picture ako niyan. Nasa Facebook ko, yung si, Paulo Buera. Sige po, ko na lang po. Ano mo? Kaya pagbalik ko nga, gusto ko talagang ipano siya kasi para hindi na siya tularan. Kasi sanay-sanayan na talaga siya. Oo, alam mo ba? Nakausap pa yun ng magulang ko, pati yung mga kapatid niya, pati yung mama niya. Sinigurado na ang safety namin. Ay, akala mo okay daw, magiging okay kami. Pagdating namin dyan, oh my God. Talagang, grabe. Mabuti nga't, hindi na masyado akong nag-hysterical pag nauungkat yun. Pero kapag nakakausap ako ni Gary Santa Ana at ni Ann Venancio tungkol dyan, talagang umiiyak ako. Oo, talaga parang naalala ko yung mga ginawa sa amin, na para kaming ginawang preso. Oo, wala kaming... ang buhay po kasi ganun talaga. May manloloko. Tapos may nagpapanoko kasi. Oo, totoo yan. Totoo yan. Dapat iniisip muna kung magliligay, kung totoo. Iyan ang biggest mistake na nangyari sa buhay ko. Siguro panahon na para siya mahuli. Kaya ako lang... Kasi si Gary may atilala naman po kahindihan. Oo. Saka hindi lang yan. Hindi lang ako ang naloko ni Paulo Buera. Marami na. Kaya lang ayaw magsalita yung iba. May nakapag-tip sa akin, marami na palang naloko. Ay, ganun? At iwan ko lang kung pang ilan na ako. Kasi sanay na sanay siya. Ang target niya, mga foreigner. Taga-ibang bansa. Hindi taga-Pilipinas ang target niya. Taga-ibang bansa. Kasi taga-ibang bansa may pera. Oo. Meron pa siya na tinatarget. Yung taga-Australia. Na na yun daw ang gagawin din na pelikula. Pinagsabihan ko siya na huwag siyang magtiwala kasi nga naloko kami. Mabuti naman na nakinig sa akin. Nakontak ko yung taga-Australia na maano rin daw yun, matanggapin doon sa tinatawag nakalimutan ko na ang title ng pelikulang gagawin niya din. Amihan. Ang pangalan niya. Anihan siguro yun. Anihan ang title. Pinagsabihan ko, mauuna sana yung kaysa sa gagawin kong pelikula. Kala nagkataon na umuwi agad. Kami na ang nakauwi ng una. At yun ang nangyari sa amin. At yun, pagdating namin dito, nakontak ko siya, sinabihan ko na huwag kang maniniwala dyan dahil nga isa nangyari sa amin. Yun, nagpasalamat naman siya at napabalaan ko siya. At may nalukop din palang siyang kinidyan din. Galing mismo sa bibig niya, nasabi siya ang niloko ng mag-asawang kinidyan. Sabi, yung dancer daw, yung pelikulang dancer na ninakaw daw ng mag-asawang Canadian na nakilala niya sa Baguio City at nag-produce daw ng pelikula. Pagkatapos daw, kinuha daw ng mag-asawang iyon ang pelikula at
dinala daw dito sa Canada. Sabi ko, ano naman yung pelikulang yan dito sa Canada? Ay, ibibinta raw. Sabi ko, saan? Ang nangyari pala, siguro, kabaliktaran, kasi ganun ang ginawa sa amin. Oo. Yung ginawa niya doon sa Canadian na yon, binaliktad niya, ako nga binaliktad. Alam mo ba ginawa niya sa akin? Sobrang pagkabastos ang ginawa sa akin. Ipinagchismis ako na ginapang ko raw siya. Oo. Marami siyang mga taga-showbiz na pinagsabihan yan at nagkontak sa akin. Oo. Oo, kinausap ako. Yung nga sabi sa akin na linisin mo ang pangalan mo kasi grabe ang mga pinagsasabi sa iyo na siya raw ang nagrenta ng apartment ng condo. Kami raw pinakain daw kami. Oo, at ano daw, mga baliw daw kami. Ganyan. Kasi nga, inaway na namin siya eh. Tapos, ayun. Lahat daw nagasto sa kanya. Akalain mo yan, ha? Lahat daw nagasto sa kanya. At ginapang ko pa raw siya. Oo, yun ang yan ang pinaka-worst na sa akin. Ang ipinagbintang sa akin. Oo, Papasadyos na lang po niya. Oo, yun nga. Kaya, Hindi naman natutulong ang Diyos. oo. Yun nga, kaya mabutit nga nakayanan ko na. Nung naibulgar na yon, naisulat na yon ni Ann sa kanila Gary, oh my God, para akong nabunutan. Sabi ko, it's about time na may ibulgar na siya para wala na siyang maloko. Kaya minsan naisip ko, sabi ko, bakit nagpakaano kayo? Tinawag nga akong tangang Canadian. Sabi ko, oh my God, kasi sa sobra kong pagtitiwala, sabi ko sa sarili ko. Pero naisip-isip ko, siguro, sabi ko, para ako siguro naloko ako para mahinto na siya sa pangluloko. Oo. Kasi ang daan para mahinto yung Oo, tingnan mo ha, wala na siyang maloloko pa. Kasi talagang ibinulgar na siya. Talagang nailagay ko pa yan sa YouTube, yung mga sa akin, talagang ipinag-ano ko na siya. Na talagang Ako nga po yun, ako. Ha? Ako sa YouTube. Oo, yun nga. Linagay ko talaga wala na siyang maloko talaga. Sinabi ko, at ano pa ha, pig threat pa niya, may death threat pa sa akin yan ha? Ay, gano'n po? Oo. Akala niya, natakot ako. Ay, noon talaga, oo, kasi ang ko lang, makalis lang kami. Pero sabi ko, yung mo sa akin, tatakutin mo ako na hindi na ako bumalik ng Pilipinas. Sabi ko, nagkamali ka. Tinakot niya ako noon. Hindi lang ako tinakot niya ako na hindi lang ako nagkibo, galing kami noon sa barangay. Ngayong pauwi na kami, papasok na kami sa loob, kinausap niya ako sa labas ng kondo. At sinabi sa akin, may God bless you and your family. Hindi ko nagustuhan yung tono ng niya. Kinausap ko siya, anong ibig mo sabihin yan? Sabi niya, marami akong makakilalang mga powerful na tao. Pag sabi niya sa akin, pag pinagtuloy mo yung mga ginagawa mo, you're gonna be sorry at ang mga pamilya mo. Hindi lang ako kumibig noon. Hindi na ako kumibig. Wala na akong sinabi. Dire-diretso na ako sa loob ng bayan. ko lang makaalis kami sa kondong yun. Oo. O, yun. Pero ngayon, Nakaalis kayo. ha? Alayo nga. Oo. Mabutit na Pinaalis kayo yung may-ari ng kondominium. Ay nasa kanya yung pangalan pero kami nagbabayad. Pero hindi kami gustong paalisin. May binigay si Paulo Buena doon sa security guard na letter. Oo. Nandoon, nagsabi doon na huwag daw kaming palisin kung hindi namin bayaran ang October, parang November na rin at bayaran yung lahat ng mga bayaran. Di ba extortion yun? Nasa akin yung binigay sa akin ng security guard yung sulat. Hanggang ngayon nandito sa akin. At gagamitin ko yung laban sa kanya. Nag-extortion siya. Pinatakot niya kami. Oo. Saka yun lang na hinold kami sa kondo na walang pamilya kung nakakalam ko niya saan kami. Walang telepono, walang pamilya nakakaalam ko nasaan kami. Walang telepono, walang kahit. Oo, dati may telepono, ipinutol niya, tapos kinuha niya pa yung cellphone ko. Hiniram niya. O, di wala akong kontak sa
pamilya ko. Kung hindi nagkagulo at hindi kami na tinulungan nung security na tumawag ng barangay, hindi ko alam kung ano nangyari sa amin. Ilan po kayo nasa loob ng bahay? Kami lang lahat doon sa bahay. Kasama siya. Alam mo kung saan kami natulog? Sa sahig ng isang buwan. Samantalang siya sa kama at may aircon dahil yung pinadala kong pera na pangbili ng kama, hindi naman binili. Ang kapal naman ng mukha. Oo. Ang mga anak ko at kami, sabi ko, oh my God, parang talagang, na-trauma ang mga anak ko, ako na-trauma. Oo. Yung lalo na yung dumating, Ano? mga anak ko na-trauma talaga sa mga nangyari. Opo, ilan po yung anak niyo? Dalawa yung nadala ko, yung isang, na mabutit hindi sumama at nag-aaral. Lalaki sa babae, yung kasama? Lahat lalaki. Oo, nandoon sa Facebook yung mga picture, ang title noon yung yung Ganduyan meeting at yung Philcan and Ganduyan meeting. Nandoon sa Facebook. Kasi ko hahanapin ko mamaya. Oo, makita mo yun. Hindi dyan, doon sa isa kong yung Facebook na yun na nakontak mo sa akin, ko lang yun, ibang account ko yun. Pero nandoon talaga sa yung picture namin ni Res na may yung Bangis FM na picture ko. Oo, na nandoon na ang may cover photo nga yung ang cover photo si ikatabi ko si Robin Padilla, yung bagong write up sa akin ni Ann. Ni Ann Binancio na nakatabi ko si ang title nga ng yung Duby controversial actress nandoon. Yun ang main ko talaga Facebook account. Yung iba ko na lang. Alam mo ko bakit ako maraming Facebook account nagtatanong sa akin? Ganito. Binilak niya na ako kasi nahanap ko siya. Sabi ko, ibalik mo sa akin lahat ng mga nang dumating ako dito, hinanap ko siya, sinabihan ko, Paulo, ibalik mo na sa akin lahat na perang nagastos ko, pati mga alahas ko, cellphone ko at movie camera. Pati yung movie camera ko kinuha. Ay, gano'n? Kasi sabi niya, hiramin daw kasi mapunta doon sa lugar, sa may Baguio, kasi doon ang shooting sana, yung Ganduyan na lugar doon. Maano daw doon, ma-ocular, yung kukunin ko, tapos kukunin lang daw, tapos papakita nga sa akin. Ay, hindi na sa akin sinuli yung camera. Canon, movie camera yon. Ay, bago yun Oo, bagong camera yun nasa kanya. Pwede nga yung gawin eh. High definition yun na movie camera. Ang mahal nun. Malay mo, baka yung pang ginagawa niya, paggawa ng indie film niya. Oo. At yun, napalitan naman yung camera ko. Meron naman akong bago. Madali lang. Ngayon, yun na nga. Yun na nangyari. Sabi ko, gagawa po ako mamaya ng write-up. Okay. Punta ko sa internet. Okay. Yeah. Sana pag-uwi ko, kita-kita tayo. Kung tama yung ginawa ko, ako sabihin na sa akin kung may mali. Oo. Kasi, ipupunin ako sa FB. Okay. Oo, mabasa ng kasi marami po akong friends na 5,000. Oo, basa nyo na. Oo, tama yun. Para wala na siyang maloko. At pag nag-uwi ako dyan, alam mo ba, ang pinaano ko, kasi nga yung patakot niya sa akin, talagang takot ako umuwi kasi nga baka kung di ko nag-alam kung anong gawin sa amin, ha? Pero hindi ako takot kasi nag-report na rin ako dito sa sa police station dito, yung ginawa niya sa amin. Oo. Saka sabi ko, bago ako, pagdating ko dyan, ma-report ulit ako sa police station. Yung ipablatter ko ulit siya, yung ginawa niya sa amin. Yung pagtakot niya sa amin. Ayun. Sige po, una. Oo. Sige, salamat ha, at doon ka na sa isa kong Facebook, doon sa sa main na Facebook account ko. Yung po niya sa akin, niyo po ako, add niyo po ako. Oo, parang naka-add na kita. Doon. Add na po ako? Ibibigay ko lang sa iyo kung alin doon para malaman mo. Sige po. Sige. Para malaman ko yung details. Sige. Sige po. Okay, thank you. Salamat po. Okay.
Opo. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Sige po. Okay. Ingat po kayo dyan. Okay, ikaw din. Salamat sa time. Sige po. Okay. Oo.